Dahil sa desisyon ni Donald Trump na huwag maglagay ng mga misail na Tomahawk sa Alemanya, nababahala ang mga bansang Europeo na baka makita ito ni Vladimir Putin bilang kanyang nag-iisang pagkakataon para umatake sa Europa. May ulat na magmamadali si Vladimir Putin sa pag-atake dahil ito na ang perpektong pagkakataon para rito. Sa Europa, may pangamba na gagamitin ng Kremlin ang 1 o 2 taon habang si Donald Trump pa ang nasa White House. Hindi pa rin napapalakas ng European Union ang militar nila bilang panahon para subukan ang katapatan ng kanluran sa North Atlantic Alliance. Nagpakita si Vladimir Putin ng interes na sakupin pa ang mas maraming teritoryo na malinaw namang sinusuportahan ni Trump. Ngayong araw, tinanong ng politiko ang mga opisyal at kinatawan ng Europa at napagpasyahan nila na magmamadali ang Russia na simulan ang pag-atake sa Europa. Ako si Alexei Pichi. Sabay natin talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mahalaga ito sa pag-promote ng YouTube content at lubos akong magpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pichi News, nasa video description ng link. Doon namin agad inilalatala ang mga balitang natatanggap. Sa Europa, parami ng parami ang mga politiko na nagsasabing nagkaroon ng pagkakataon ng Russia para magsimula ng digmaan laban sa Europa. Ang Estados Unidos, ayon sa utos ni Trump, ay umaalis mula sa Europa, ang transatlantikong relasyon ay nasa malungkot na kalagayan, at ang European Union ay hindi pa ganap na handang akuin ang responsibilidad para sa sarili nitong seguridad. Bagaman hindi isinasantabi ng mga kinatawan ng kagawaran ng depensa at mga politiko ang posibilidad na magsimula si Putin ng isang opensibang panlupa sa isang bansang NATO, itinuturing pa rin nila itong maliit ang posibilidad, lalo na kung isasaalang-alang kung gaano na nanghina at naubos ang lakas ng Russia sa digmaan laban sa Ukraine. Ngunit hindi dapat isipin na hindi aatakihin ng Russia ang Europa sa anumang paraan. Sa halip na tradisyonal na paglusob sa lupa, si Vladimir Putin ay magsasagawa ng mas tiyak na mga hakbang o magsasagawa ng paglusob na magdudulot ng kalituhan, umaasang makapagdudulot pa rin ng pagkakabaha-bahagi sa hanay ng NATO. Tungkol sa tanong kung natutugunan ng aksyong ito ang pamantayan para i-activate ang Artikulo 5 ukol sa sama-samang depensa. Ayon sa Artikulo 5, ang armadong pag-atake sa isa ay itinuturing na pag-atake sa lahat ng kaalyadong bansa. Paalala lang, tinawag ni Trump ang NATO na Paper Tiger. Handa na ba ang Europa sa ganitong senaryo? Siyempre, tumaas na ng mga Europeo ang kanilang gastos sa depensa, pero ang buong epekto nito ay makikita lang doon pagkalipas ng ilang taon. Oo, totoo. Noong nakaraang taon at ngayong taon, parehong sa antas ng mga individual na bansa at sa antas ng European Union, malalaking halaga ng pera ang inilaan para sa pagpapaunlad ng industriya ng depensa. Lahat ng programang ito na nagkakahalaga ng 150 bilyong euro. Pero ayon sa roadmap ng European Union para sa pagpapalakas ng kakayahan sa depensa, kung saan inilaan ng mga pondong ito ay sa taong 2030 pa lamang. Ang European Union ay nagsisikap na maging handa, ayon sa kanilang sinabi, upang epektibong pigilan ang kanilang mga kalaban at tumugon sa anumang agresyon. Pero may problema. Kamakailan, sinabi ni punong ministro ng Poland na si Donald Tusk na sa totoo lang, ang pinakamalaking banta para sa transatlantikong komunidad ay ang patuloy na pagkakawatak-watak ng alyansa. Ang patuloy na pagkakawatak-watak ng alyansa na maaaring mapabilis pa ni Trump. Tingnan ninyo, kung magpapakita ng hindi magagandang resulta ang mga Republikano sa nalalapit na midterm election sa Kongreso ngayong Nobyembre, maaaring subukan ni Trump na muling makuha ang suporta ng mga botante sa pamamagitan ng mas matinding pagpuwersa sa NATO at Europa at lalo pang babawasan ang suporta sa Ukraine bago pa man ang mismong halalan sa pagkapangulo. Sa Estados Unidos ng Amerika sa taong 2028, ibig sabihin kung matatalo sila ngayon sa midterm election sa Kongreso, siguradong kakapitan niya ang mga botanteng isolationist para kahit papaano ay manalo siya sa halalan sa pagkapangulo. Hindi si Trump mismo, kundi mga kinatawan ng Republican Party. Narito ang unang senyales. Inanunsyo ng Estados Unidos noong Biyernes ang pag-pull out ng 5,000 Amerikanong sundalo mula Alemanya. Nagbanta rin si Trump ng kaparehong hakbang laban sa Italia at Espanya. At sinabi ni Trump na hindi lang tayo magtatapos sa 5,000 na yon, simula pa lang ito.
At agad namang tinanggal ni Trump ang tulong para sa Ukraine mula sa defense budget ng US. Yan ay kakarampot na $400 milyong. Ang defense budget ng US sa susunod na taon ay tinatayang $1.5 trilyong. Ganyan sinusubukan ni Trump na magkuha ang simpatya ng parehong kilusan ng MAGA na sumusuporta sa ganap na isolationism ng Amerika. Kamakailan, sinabi ni Zelensky na ngayong tag-init, si Vladimir Putin ang magpapasya kung palalawakin ng digmaan o magsisimula ng totoong negosasyon. Ngayon, alam na ni Vladimir Putin na ang pagpapalawak ng digmaan sa ibang lugar ay maaaring magbigay sa Russia ng panibagong alas. Ang paraan para kay Putin ay hindi ang pakikipag-usapang pangkapayapaan, kundi ang pagpapalawak ng tunggalian para makarating sa mga negosasyong iyon. Upang pagkatapos ay gawing pantawaran ang digmaan laban sa Europa sa mga negosasyon ukol sa Ukraine. Malinaw na malamang hindi gagawa si Putin ng direktang pananakop sa Poland o mga bansang Baltiko. Ngunit posible itong maging isang operasyon gamit ang mga drone. Maaari rin itong maging operasyon sa Dagat Baltiko. Maaari rin itong mangyari sa Artiko na nakatuon sa ilang maliliit na isla. Maaari rin itong maging operasyon gamit ang tinatawag na tagong plota ng mga tanker ng langis dahil militarisado na ito at iba pa. Sa operasyong ito, susubukan ni Vladimir Putin na pressurin ang mga kaalyadong Europeo ng Ukraine habang iniiwasan ang posibleng reaksyon ng Estados Unidos. Dahil kung walang pag-atake sa mismong hangganan o mismong panlupang pananakop, maaring sabihin ng Estados Unidos ng Amerika na wala itong ganoong kalaking estratehikong kahalagahan. Kahit masama si Trump, ipapaalala ko na noong simula ng pananakop ng Russia sa Ukraine, sinabi rin ni Joe Biden, tingnan natin kung anong klaseng pananakop ito. Kung talagang malawakan at seryoso, saka lang kami makikialam. Pero kung limitado lang, gaya ng sinabi niya, baka hindi na lang kami magre-react. Kahit paano mo tatawagin ang kahit anong pananakop na limitado, pananakop pa rin yun. Totoo nang pananakop yon. Ayan, pero gayon pa man, at malinaw na si Trump ay maaring gumamit ng parehong pananalita. Ayan, at ang mga Amerikano, bukod pa doon, ay may limitadong mga resources. Posibleng payuhan nila ang mga Europeo na makipagnegosasyon sa Rusya at ito ang sinusubukang gawin ng Rusya ngayon. Bukod pa rito, nayan ang mga bansa tulad ng Polonia, Lithuania, Latvia, Estonia, Finlandia at Sweden ay nagsasabing kailangan ng Europa na agad na itaas ang kanilang kahandaang pananggang laban sa misil at pangdepensa. Dahil sa digmaan na kinasasangkutan ng Iran, naantala ang dating ng armas mula Amerika at kailangan pa ng mga misil na malayuan ng abot. Alam nyo, tumanggi si Trump maglagay ng Tomahawk missile sa Alemanya at wala rin ito ang mga Europeo. Kasabay nito, nagpapadala ng signal ang mga Ruso dahil inakusahan nila ang mga bansa sa Baltiko na umano'y pinapayagan ang mga Ukrainian na drone na gamitin ang kanilang himpapawid para umatake sa rehiyon ng Leningrad. Pero may ilang politiko sa Baltiko na sinusubukang bawasan ang pag-aalala ngayon. Halimbawa, sinabi ni Pangulong Alarkaris ng Estonia na abalang-abala ang Russia sa Ukraine. Hindi ko iniisip na kaya pa nilang makipagdigma sa mga bansa sa Baltiko. Sa tingin ko, napakababa ng posibilidad nito. Pero ang pagiging kampante ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa kanila. Dahil para sa pagpapalipad ng mga drone laban sa mga bansa sa Baltiko, hindi naman talaga kailangang magbawas ng lakas ng Russia mula sa digmaan laban sa Ukraine. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ano ang opinion mo? Ano ang mga konklusyon mo? Isulat mo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe ka sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto mong suportahan ang YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita mo sa iyong screen. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.